Bago ng battery niya, try natin. Yun. Mas malakas siya kaysa kanina. On. Yun. So, tapos na yung ating quick tutorial sa pagpalit ng battery sa ating diving flashlight. Okay guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin papalitan ng battery itong ating diving flashlight na murang-mura lang din sa Shopee or Lazada. Pero kung nasasayangan kayo, palitan natin siya ng battery, lalo na't madali malubat. So yun, tinanggal ko lang yung cap pag magsa-charge tayo. Luma na kasi ito. Ginagamit ito ng papa ko sa pagpastol niya ng baka, kaya yung isa nito pinahiram ko muna sa kanya. And i-upgrade natin yung battery nito. So yan siya, makikita niya para may lubog. Pag bago pa yung sa inyo, bago pa yung dito niya, kakapain nyo lang. Magkatabi lang yan sa Type-C na gitnaan nila. Tusukin natin yan. So wag kayong mag-alala kung magiging waterproof pa ba rin siya. Yes, kasi meron naman siyang takip. Mas pagkata, tatanggalin na lang natin to. Wala mang problema kung wala to kasi importante meron to. Kung nawala tong ganito sa inyo, pwede nyo to tanggalin yung isa. Waterproof pa rin yan siya. Kasi wala naman tong wala siyang biyak dito sa plastic. Parang ginawa lang tong reserva or para maganda lang siya tignan, balance. Pero kung nawala yung isa dyan, pwede nyo tanggalin yung dito. Kahit wala nang takip to, walang problema. Palit nyo siya dito. Kasi ito yung importante na may takip. So tanggalin ko muna to. Ngayon, iikutin natin to. Kailangan natin siyang ikutin. Yan, try natin tong gunting. Yun. Diba? Ang ikot nyo is counterclockwise. Yan o. Then pagbalik mamaya, parang may kanal kasi siya. Yan o. Yan nyo lang din itapat ito. Yung dalawang plastic na to. And then clockwise yung paikot. Lalabas na yung lock dito. Yan na yung higpit nya. So ganyan. And then hila patas. Yun. So natanggal yung na charger, pang charge. Pero walang problema kasi tatanggalin din naman talaga natin yan. Kapalitan natin siya ng bago. So dito kailangan natin maghinang. Kailangan may soldering iron tayo. Kung wala, diskarte na sa pag-install. So ito yung positive, yung kulay white. May B+ yan siya. Huwag kayong mag-base sa kulay ng wire kasi pag China kasi minsan kung install na yan sila, hindi na yan sila nagmamatter sa wire. Minsan nga yung black is naging positive. So kailangan yung marking na B+ kulay white, B- kulay red, B+ is positive. Malalaman mo sa battery yung positive kung walang nipple is yung ganito. Parang mags ng gulong. Pag plain lang siya, yan yung negative. So tatanggalin natin siya. Pwede sa vape yung ipapalit nyo na battery. So palitan ko lang muna yung soldering ko. Sobrang liit nun. Ayan. So meron natin pang hinang. Tatanggalin muna natin tong battery at ito yung ipapalit ko. 3.7 volts. Parehas lang yan sila. 3.7 volts. Tapos 1,500 mAh. Ito wala kasing label pero same voltage lang. So papalitan natin siya. Meron akong spare sa impact na mga portable impact. Nag-upgrade kasi ako ng battery. Yan o, yan yung positive, parang mags ng gulong. May parang cross sign siya. Yung plain is yan yung negative. Tanggalin muna natin. Ito yung positive. Then ito yung negative. Yan. So dito naman siya ipapalit. Ito yung negative. Yan, isama na natin tong isang wire. Hinang muna natin para hindi tayo malito. Ito yung negative. Huling tinanggal natin ng wire. Negative yun siya. So kung wala kayong tester, unahin nyo muna itong ihinang or i-connect. Pwede naman sigurong lagyan ng electrical tape pero sisikip yata siya kung wala kayong panghinang. Ito yung positive. Then i-test muna natin siya panda rin. Yun. So bago ng battery niya, try natin. Yun. Mas malakas siya kaysa kanina. Hindi ko lang na-try. Pasensya.
Tapos, i-connect natin tong charge. Paano malalaman? Meron siyang B plus at B minus. Yung B plus dito is kulay white, B minus is kulay red. So, huwag kayo mag-matter sa wire. Ganyan talaga pag China. Minsan, hindi sila sumusunod sa color coding. So, B plus is white. Ito yung positive. Negative is red. B minus. B plus, white. So, dito natin siya i-install sa parang, sabi ko kanina, parang cross sign. Ayan. And then, dito naman yung negative or ground. Oops. Ang reklamo kasi ng papa ko nito is madali na lang siyang maglobat. So kaya pinahiram ko sa kanya yung bago kasi meron ako mga spare nito para sa mga night fishing namin. Ayan. Then bago natin siya ibalik, kailangan test muna natin yung kanyang charge. Kung iilaw ba yung red. Yun. Umilaw yung red. Balik natin. Diba? Tapos, sakto lang yung charge sa schematic ko. Ganyan talaga. 0.6. Pag sa cellphone, mga 1.3, 2.5, 2.2, ganyan. Pero pang mga flashlight, 0.6. Pababa yun siya pag full na. Pero dito, pag wala kayong schematic, malalaman nyo dyan. Iilaw siya ng red. Charging siya. So, ibalik na natin. Ganun lang siya kadali. So, sana nasundan nyo, no? Yung tutorial natin na ngayon. Ganun yun siya kadali. So, since sikanhan yung nilagay ko na yung tawag yan, battery, lalagyan ko siya ng papel para hindi siya mag-short dito. Kasi parang meron siyang lata. Lalagyan ko lang siya ng papel para hindi siya anong tawag dito? Short. Ito tama sa board. Then lalagyan ko siya. Lalagyan ko siya kunyari ng date kung kailan ngayon. Ngayon is August 10, 26. New battery. Yan. Hindi ko na lalagyan ng label sa battery kasi andyan na naman sa mismong battery talaga. So ngayon, balik natin siya. Hindi naman yan siya mababasa. Basta meron lang takip. Ito, sobra yung wire nag-exist. So ganyan lang. And then, dito yung parang kanal niya. Diyan natin itutok yung ito, plastic. Tapos yung gunting natin, tulak natin sa baba at paikot. At tapos na siya. So, charge ulit natin. Kung di ba na-disconnect yung wire, gumana siya. Silipin ko schematic, 0.6. On, yun. So, tapos na yung ating quick tutorial sa pagpalit ng battery sa ating diving flashlight. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. Mixed content, Ricky Neutron on YouTube. Location nga po pala natin, Ricky Neutron din sa Google Map from Toril, Davao City. So, maraming salamat and thanks for watching. Pwede nyo ibalik tong cellophane. Yan, nabalik na natin yung cellophane. Yung kanyang takip. So, goods na siya. Ayan. So, thanks for watching.